Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Oo. Balikan natin yung ilang mga famous, yes, na recap ngayong 2025. Oo, bago mag-end itong ating taon, yes, syempre balikan natin ang naging recap ng mga false narrative, fake claims, 'di ba? Guni-guning issue, gawa-gawang issue ng mga DDS na talagang pina-trend nila. So, for example na to, natatandaan ninyo mga minamahal yung deepfake, 'di ba? Ni Maharlika sa isang video na si President Bongbong Marcos daw po ay nagbabato. Tapos hanggang sa nasundan ng napakadaming issue at sinakayan, even pati ng kapatid ni PBBM, 'di ba, na si Amy Marcos. So kinumpirma ng NBI Cybercrime Division na deep fake ang video na inilabas ni Maharlika. So alam naman ninyo na may kaso pong nakabinbin laban kay Maharlika at kay Harry Roque. So alam niyo naman 'di ba na yung mga kasong isinampa sa kanila is unang-una cyber libel, 'di ba? Inciting to sedition. Tapos computer related forgery, unlawful use of publication. So literally mga minamahal na naging viral ang issue na pinaputok ni Maharlika nung actually nung 2024 pa yon, pinaabot nila hanggang ngayon kasi sinakayan eh, 'di ba? Ng iba't ibang tao, mga kilaladong personalidad, at yung pinaka-last ay yung kapatid ni PBBM na si Maharlika. Pangalawa naman si Cathy Binag, 'di ba? Na meron daw pong 150 USB, 'di ba, na hanggang ngayon hindi pa din pinapakita sa atin. So sabi ni Cathy Binag, meron daw pong 150 USB na naglalaman ng ebidensya laban daw po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero up to this moment, walang pinapakitang USB, walang forensic validation, walang affidavit, walang chain of custody. So, 'di ba, naging viral din 'yun yung 150 na USB na sinasabi ni Cathy Binag na even si First Lady ay nagbabato din daw. 'Di ba? So, talaga nga namang hindi makatarungan ang ginagawa ng mga DDS sa pagpapakalat ng mga fake news. So, ang ebidensyang hindi mailabas ay itinuturing na hindi umiiral. So, meaning mga minamahal, ang paulit-ulit na pag-angkin nila ng walang patunay, 'di ba? Yung pakeme lang na whistleblowing, kung magagawa-gawang kwento, hindi po natin masasabi na yung mga DDS na yan is talagang just for the truth, for the facts. Kasi ang iba gumagawa lang ng chismis, gumagawa lang ng kwento, 'di ba? Kagaya doon sa ibang bansa, tingnan niyo si Alpotera, 'di ba? Gumagawa ng kwento na signature campaign, mapapalaya daw si Digong, kahit malabo namang mapalaya si former President Duterte kasi inutusan lang naman siya. 'Di ba, mga minamahal, ni Small Boy na namamangka sa dalawang ilog. So ang daming mga narratives ng ginagawa, mga minamahal, ng mga DDS. Diba? And actually, ito medyo nag-off lang ako ng slight dito kay Magalong. Idolo ko to dati si Magalong pero yung ginawa niyang medyo parang tagilid, diba? So, ano ba yung ginawa ni Mayor Benji Magalong? So, inukasuhan ni Benji Magalong na meron daw pong pamamahagi umano sa mga social media amelioration funds sa mga mambabatas para magamit nung eleksyon. So, pero wala naman siyang basihan, mga minamahal. Kumbaga, chismis lang, 'di ba? So, even si House Minority Leader Marcelino Libanan ay itinanggi ito. Ang DSWD funds ay hindi naman kontrolado ng mga politiko. So, hinamon din ng Malacanang noon si Magalong na maglabas ng ebidensya. Pero hanggang ngayon, wala pa din siyang nilalabas. And recently, mga minamahal, yung pagkatanggal niya sa ICI, tapos ang dami niyang pinuputak sa kanyang butchi. So, parang hindi ko alam kung concern nga ba itong si Magalong or meron siyang pinapakalat na black narratives. Hindi lang natin sure. So, hindi ko naman nililabeled na itong si Mayor Benji Magalong ay DDS. Pero sa kanyang kinikilos, parang gano'n na nga 'di ba? Kakampi siya ni sino ba yan? Ni Bongo, kasi nagpasalamat siya na tinulungan daw siya ng malasakit. So, anyway mga minamahal, ito ba isa pang perfect example
'Diba? Si Leveste Files, 'di ba? Mga dokumentong wala namang pinanggalingan. So ayon dito kay Congressman Leveste, may mga dokumento daw na may mga dokumento raw siyang makukuha mula kay Jose Cabral. So ngayon, mga problemang legal hindi nga masagot eh. Bakit ngayon lang lumabas ang mga dokumento na ngayon lang, 'di ba? Kung saan patay na si Cabral. So paano mapapatunayan na galing 'yon kay Cabral? Eh patay na nga si Cabral, 'di ba? May mga pinangalan ng politiko, si Congressman Redon, na hindi pa nga, 'di ba, mga minamahal, hindi pa nakaupo nung 2025, abay dinamay sa issue, 'di ba? So, ang 2025 budget ay binuo nung 2024, kaya imposibleng may insertion ang isang hindi pa halal, 'di ba? So, ano ba yung legal analysis natin dito, mga minamahal? Madaling gumawa ng listahan. Ang problema, mahirap naman patunayan, di ba? So, sa korte, syempre, ang dokumentong walang authentication, di ba? Walang living source, walang salungat na timeline, at walang bigat. Ito ay hearsay, di ba? Na pinatungan lang ng Santa Makmak na propaganda. And beside, ito yung pinaka-last, si Sara Duterte, mga minamahal, sa kanyang questionableng paggasta ng kaban ng bayan, di ba? So, kung pag-uusapan natin ang pondo, dapat may malinaw na track record. Dapat yan yung tinitingnan natin. Si Sara Duterte, di ba? Ano ba yung naging viral sa kanya? Mga peking beneficiaries, 11,000 ghost employees, ghost students, di ba? Na ibinunyag ng DepEd mismo. So, ganyan kagaling, to be honest, mga minamahal, ang mga DDS sa panluloko sa publiko. Samantala, sa lahat ng ingay na ito lang yung kapansin-pansin. Lahat walang matibay na ebidensya. 'Di ba? Mga fake narratives, 'di ba? Pinatungan lang ng issue, 'di ba? Para mayroong maipukol sa gobyerno. Pero yung ginagawa nila kay Martin Romualdez na paninira, 'di ba? Walang dokumento, walang authenticated files, walang forensic proof, walang findings na kahit anong institusyon, 'di ba? So hindi natin maituturing na ebidensya yung mga paratang at akusasyon. Kaya mga minamahal, matatawag natin yung mga issue na ginagawa nila is swindlers, 'di ba? Swindlers list. Kumbaga issue lang, 'di ba? Gawa-gawang kwento para sirain si PBBM and also para sirain itong si House Speaker Martin Romualdez. So, yan po yung sumasalamin sa mga DDS. Oo, kung ako yung tatanungin nyo, mahilig jud sira, maghimusan o istorya nga ang timeline la doon ay panuwakay san ka naig kasi tao. Diba, mga minamahal? Again, aray mo. It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!